Kilat News Updates. Mga balita ngayon, kapatid ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. iniuugnay sa pagpaslang kay Digamo. 6 na Koreano, 15 Pilipino arestado sa Pogo Raid sa Pasay. Mahigit 3 milyong pisong tulong pinansyal tinanggap ng mga dating rebelde sa Samar. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Idinawit ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Pride Henry Teves, kapatid ng pinatalsik na Kongresista Arnolfo Teves Jr. sa kasong pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam pang iba noong 2023. Ayon kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, nagsumiti sila ng reklamo sa Department of Justice laban kay Pride at siyam na iba pa para sa masusing investigasyon kasunod ng pagka-recover ng mga otoridad ng mga armas at pampasabog na maaaring gamitin bilang ebidensya. Matatandaan na inaresto noong June 2024 si Pride sa Dumaguete City matapos maglabas ng warrant ang Cebu City Regional Trial Court o RTC Branch 74 laban sa kanya dahil sa umano'y pagpopondo sa isang lokal na teroristang grupo. Gayunman, nakalaya siya matapos magpiyansa ng 600,000 peso. Sa kabila ng mga aligasyon, si Pride ay tatakbong o gobernador ng Negros Oriental sa halalan sa Mayo ay wala pang pahayag. Si Arnolfo Jr. ay kasalukuyang nasa Timor-Leste habang hinihintay ng DOJ ang pinal na desisyon ng Court of Appeals ng naturang bansa hinggil sa kanilang extradition pabalik sa Pilipinas. Arestado ang 6 na South Koreans at 15 Pilipino sa operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Pasay City noong Lunes habang nagpapatakbo umano ng isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa basement ng isang hotel. Ang operasyon ay batay sa mission order na inisyu ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado matapos makatanggap ng impormasyon na ang isang grupong Koreano ay sangkot sa illegal online gaming na target ang kanilang mga sariling kababayan. Bukod sa online gaming, iniimbestigahan din sila sa umano'y game fixing at online scamming. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PAOK ang mga sospek para sa investigasyon. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code, Illegal Gambling, Money Laundering at Anti-Financial Account Scamming Act. Tumanggap ng kabuoang 3,440,000 pesos na tulong pinansyal ang 74 na dating kasapi ng Communist New People's Army o NPA sa ilalim ng Local Social Integration Program o LSIP ng Samar. Pinangunahan ng 801st Infantry Brigade, 8th Infantry Division ng Philippine Army, ang distribution ng tulong sa 37 regular na rebelde, 17 miyembro ng Milisyang Bayan at 20 mass supporters. Kasama sa seremonya si Governor Shari Tan, Department of Interior and Local Government o DILG at Provincial Social Welfare Development Office na siyang nangasiwa ng payout sa Convention Hall ng Catbalogan City. Ayon kay Colonel Carmelito Pangatungan, Brigade Commander ng 801st Infantry Brigade, patuloy ang suporta ng militar sa mga nais magbalik loob upang matulungan silang mamuhay ng mapayapa. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere. At commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Tawag na ako! Morning, students! Cover! Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Bawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.